Kaugnay ng gunfire incident, pinatawan na ng Ombudsman ng 6 na buwang suspensyon si Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Ito ay upang mapadali raw ang investigasyon sa labas ng posibleng impluensya nito. Nakatakda na rin hilingin ng Ombudsman sa Senado ang kuha ng mga CCTV nang nangyari ang insidente. Narito ang detalye. Kasunod ng naging gunfire incident sa Senate premises Miyerkules ng gabi, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Kasabay nito, pinatawan na ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Lumalabas sa initial na parallel report ng Senado at ng National Bureau of Investigation na sa hanay ng usaan ng galing ang unang pagpapaputok. Mismong si Aplaska, inaming siyang unang nagpaputok bilang warning shot laban sa anyay armadong NBI agents sa loob ng Senado. Ayon kay Aplaska, ang warning shot ay standard operation ng Senate Security matapos umanong magtaas ng barilang NBI agents na hindi aniya tumalima sa kanilang verbal challenge. Sa bersyon ng NBI, wala silang agent sa loob ng Senado at nasa GSIS building ang mga ito nang magkaroon ng putukan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang suspension kay Aplaska ay makatutulong sa pagpapadali ng investigasyon lalo pat maaari aniya itong maimpluwensyahan ang anumang impormasyong mabubungkal mula sa investigasyon. Nakaalarma rin aniya ang naganap na pagpapaputok sa loob ng Senado lalo pa at nauna pa rito si Aplaska. Kinundinan ni Remulla ang naging aksyon ni Aplaska at kwestiyon ang pagpapaputok nito sa mga miyembro ng law enforcement. Tungkulin daw ng Sergeant-at-Arms na ipatupad ang pulisiya ng Senado ngunit hindi pa rin daw dapat itolerate ang naging aksyon ni Aplaska. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman ay ang NBI, ang Senate OSAA maging ang Philippine National Police. Sa ngayon, nakatakda ng humingi ang Ombudsman ng kopya ng CCTV footage sa loob ng Senado sa oras na naganap ang insidente. Ayon kay Remulla, sa mga susunod na araw ay magpapadala sila ng subpoena sa Senado para hilingin ang kuha ng CCTV sa nasabing panahon. Bukod pa ito sa pagkalap din ng kuha mula sa hanay ng media na nasa loob ng premises ng maganap ang insidente. Umaasa si Remulla na kumpleto at walang nawawalang footage at na walang magiging pagtatangka na i-cover up ang nangyaring putukan. May ilang videos kasi na kumalat kuha sa loob ng Senado na maririnig ang tila pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na itago ang kuha ng CCTV. Paglilinaw ni Estrada, ibig niyang sabihin na i-preserve ang mga recordings na magagamit para sa investigasyon. Sa isang panayam naman, sinabi ni Aplaska na walang kuha ng CCTV na nagpapakita ng mga naging aksyon at kilos ng OSAA at Marines nang maganap ang insidente. Ani Aplaska, ipinareview niya na ang mga kuha ng CCTV at walang malinaw na kuha ng posisyon ng OSAA at Marines at nadulo lamang ng kanilang tactical position ang nahagip sa recordings. Dagdag niya, ang mga gun flashes mula sa hanay ng NBI ang nahagip ng CCTVs batay sa kanilang paunang review. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.